Kamusta mga kasikad at welcome back sa ating munting channel. At for today's bike content ay re-reviewin natin ang pinakasikat na intermediate level na mountain bike na gawa ng isa ring pinakamasikat na company sa mundo ng cycling. At ito nga ay si Trek Marlin 7 Generation 3 2026 model. So konting background lang sa Trek Company. Sila ay originated sa California, USA pero meron silang assembly factory dito sa Asia, namely China, South Korea at Thailand. Nga pala sa video na ito malalaman natin ang specs at ang mga pyesa na bago nilang ikinabit sa model na ito. Malalaman din natin ang bagong suggested retail price nito. So bago ang lahat ng mga yan, huwag kalimutan suportahan ang ating munting channel sa pag-like, subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga next bike content na nilalabas natin. Start tayo sa kanyang frame. Ito pala ay gawa sa material na gumagamit ng Alpha Silver Aluminum Alloy at sinadyang i-curve ng kaunti ang top tube nito, unlike sa last model na straight lang ang top tube. Semi-tapered pa rin ang kanyang head tube, internal cable routing na rin siya, including ang dropper post routing nito. Niretain pa rin nila ang rack and kickstand mount nito at ang kagandahan ng model na ito bukod sa dropper post ay is yung mount nito for hubs dahil pwede kayo pumili between through screw at quick release. Available pala ito sa frame size na from small to double XL at well size na 26 to 29er. At marami ka rin pagpipili ang color variant nito kagaya ng nakikita nyo sa screen. At ito pala ang sizing guide kung bibili kayo ng model na ito. Next is ang kanyang front suspension or ang fork. So RockShox Judy Silver ang integrated dito at ito ay solo air spring with rebound adjust at turnkey hydraulic lockout. At meron itong 46mm offset for 29er wheel set at may 100mm naman ang travel na kanyang suspension. At ang isang kagandahan sa model na ito ay pwede kang pumili for true axle or quick release sa front suspension mount. At sunod na natin ang drivetrain at unahin natin sa kanyang crankset. Ito pala ay 1x12 speed na setup kaya wala itong front derailleur at hollow technology na ang bottom bracket nito. SRAM SX Eagle na ang ikinabit dito kasama ang buong crankset at chain at 30 teeth naman na narrow wide na ang chainring nito. Next sa crankset is ang kanyang gear set. SRAM SX Eagle 12 speed pala ang model na ikinabit sa kanyang shifter, rear derailleur at cassette nito. Nga pala sa cassette ay meron itong range na 11 to 50 teeth ang sprocket nito. Sa brake set pala ay same din sa last year model na Shimano MT200 hydraulic disc at sa brake rotor naman ay Shimano RT26 na 6 bolt na bolted type na merong 160mm ang sukat sa harap at 180mm naman ang para sa likod, pero pwede nyo naman palitan ng 180mm na rotor size ang sa harapan. Moving on, proceed tayo sa kanyang wheel set and first is ang kanyang rims na Bontrager Kobe. Ang model na integrated dito na tubeless ready na at double wall alloy na rin, meron itong 28 holes para sa spokes at lapad na 23mm and for Presta valve lang ito. Secondly, punta naman tayo sa hubs na integrated para dito. Sa front hub ay Formula DC20 na 6 bolted na merong 100mm by 5mm na lapad at sa rear hub naman ay Formula DC22 na 6 bolted type na rin at merong 6 pounds ang free hub nito at merong 135mm by 5mm ang lapad at height nito. And lastly, sa kanyang gulong naman ay Maxxis Ardent ang ikinabit dito at ito ay folding bed type at tubeless ready na. At with EXO casing na rin na merong maximum tire pressure na 60 TPI. At meron itong maximum tire size na pwede nyo ikabit sa 29er na double XL ang frame size ay 29 by 2.40mm. Sa mga components naman tayo na ikinabit, unahin na natin sa dropper post na Trans X JDYSP18 na merong 150mm ang travel. Internal cable routing na rin ito at merong 31.6mm naman ang diameter nito at merong length na 470mm. Sa saddle naman ay Bontrager Smart na gawa sa stainless steel ang kanyang rails. Punta naman tayo sa kanyang handlebar na Bontrager alloy with 31.8mm ang diameter. At merong itong 15mm positive rise at haba naman na 750mm. Sa stem ay Bontrager Comp na 31.8mm ang clamping size para sa handlebar at blender compatible pa rin. Meron itong 70mm sa kanyang haba. At lastly ay ang kanyang grip na Bontrager XR Trail Comp with nylon lock-on ang integrated dito. So next is ang kanyang weight.
Medyo bumigat ng kaunti ito compare sa model nito noong nakaraan. So ngayon ay meron itong bigat na 15.03 kilograms o 33.14 pounds. So ang SRP nito ngayon ay umabot na nasa 70,000 pesos to 80,000 pesos. Medyo mataas na ang price nito to consider na intermediate mountain bike. So hanggang dito na lang muli mga kasikad ang video na ito. Comment down below na lang sa mga sunod pa natin na MTB model and brands na i-review e i-check natin sa mga future content. At kung umabot ka hanggang sa part ng video na ito, ako ay nagpapasalamat sa inyo at tandaan parati na mag-iingat sa daan.